The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good morning mga kabarangay. Kamusta kamo ngayong umaga sa ating programang Boracay Business Club Media Forum. At alam nyo mga kabarangay, marami po tayong in-schedule at hindi po natin sila maabutan sa kanilang mga schedule para naman sa ating tuwing Friday, no? Na programa sa ating Boracay Business Club. Mapalad po tayo mga kabarangay na mayroon po tayong na-schedule upang bigay naman sa inyo ng ilang mga success stories, mga ups and downs sa mga negosyo at the same times mga tips at mga challenges sa kanilang mga naranasan, no? Sa kanilang hanap buhay. Kaya tutok mga kabarangay sa ating programa na kung saan ay magbibigay naman kami sa inyo ng ilang magpaglilingkod kaugnay sa mga negosyo. Ang aming pag-usapan mga kabarangay, isang simpleng tao, simpleng pangarap, nagka-negosyo. Kasi ang briefing talaga sa atin ng ating mga magulang ay mag-aral at magtrabaho. Yan. Pero sa kalaunan ay hindi lang pala para mag-aral, pagkatapos ay magtrabaho, bagkos ang negosyo ay isang napakagandang opportunity. Okay mga kabarangay, narito na ang ating eksklusibong pagpanayam sa isang simpleng tao, ngunit mayroong pangarap at nagka-negosyo. Pag-usapan po natin mga kabarangay, ang kanyang pagsisikap para maabot ang kanyang masabi nating pangarap o pinangarap o hindi pinangarap. Depende mga kabarangay, no? Kung ano ang ating maihatid sa inyo ngayong umaga. Sa aming pagkwentuhan. Oho. Ba, medyo kwan. Okay, mga kabarangay, medyo nagkaano lang aton may kwan sa likod, ano? Okay. At ipakilala na natin mga kabarangay ang ating partner, kaibigan, bisita, guest, ha? Aha. Eksklusibo si Bonnie Tapero. Aha. Sige bro, bumati ka muna. Hello, good morning everyone sa lahat ng buong Malay at saka good morning sa buong Pilipinas na din. Salamat at naimbitahan din ako dito sa radio station at maibahagi ko ang mga karanasan ko sa pagninegosyo. Okay mga kabarangay, si Bro Bonnie Tapero na kung saan ay ating bisita ngayon. Okay. Umpisahan natin mga kabarangay, kilalanin natin siya at alamin natin kung paano nagsimula ang kanyang negosyo. No? Una sa lahat, sir, ay aking itatanong sa iyo, paano nakarating dito si Bonnie Tapero sa Malay? Sa simple na pagpunta. Nakarating ako dito sa Malay, it was taga rito yung misis ko. Yan po. Taga rito. Bali 30 years na po ako dito sa Malay. Pero taga saan ka talaga? Actually, Cagayan Valley ako pero lumaki ako ng Maynila. Maynila to Malay? Yes, to Malay. So sa pagdating mo dito sa Malay, ano ang, siyempre nag-asawa ka, no? Yes. Siyempre parang nagsimula ka ng pangabuhi o buhay-buhay pamilya. Opo. No? So paano mo nasimulan ang buhay pamilya? Sa totoo lang, during that time is may guest na dati dito sa Boracay. Marami lang guest. So nag-observe muna ako bilang first timer sa Boracay. Nag-observe muna ako kung ano yung mga nakikita kong hanap buhay ng mga tao dito sa Malay. So dahil nakita ko naman yung potential na may trabaho dito, uso naman yung mga nag-aalok sa baybay dati na ano. At the same time, during that time, nag-tricycle driver din ako. Mahirap talaga ang buhay noon din sa amin.
Tapos security guard din ako dito sa Boracay. Tapos nag-full maintenance din ako sa Henan Regency at the same time sa Calypso. Yun ang mga trabaho ko. So nakita ko, maliit yung sweldo para makabuo ng pangsustento araw-araw. Sa pamilya. Sa pamilya. For now, dahil dati hindi pa ako accredited tour guide, kumbaga ang tinatawag nila ay commissioner sa baybay. Nag-alok-alok panahon ngayon noon dahil nakikita ko hindi pa organized na yun since year 2011. Noon lang na-organize ang tour guide noong 2012. Kaya nag-apply din ako para ma-accredited ako na tour guide noong 2012. So, naging legal ako na tour guide na. So, yung kita ng tour guide is mahina din. So, for now, na gusto kong dahil lumaki na yung mga anak ko, mag-aaral na noon. So, hirap, lalo na kung may mga college ka. May college kasi ako, sabay-sabay, 3 yan noon. So, yung kinikita as tour guide, hindi kasi yung kinikita ko. So, nakapag-isip ako kung why not na pasukin ko yung business. Lalo na yung pandemic. So, meaning, from alok-alok sa baybay, pagkatapos ay naging tricycad, security guard, maintenance. Full maintenance. So, ibig sabihin talagang kuwan ka na dito sa Boracay, no? yes po. Tapos hanggang nagkaroon ng accreditation sa pagiging tour guide. Yes. No? At lumalaki ang iyong gastusin. Yes. Dahil ilan ang anak mo? Kasi 3, sir. Mula nung bata kasi, mahirapan na akong magpaaral sa kanila dahil tutuntong na sila sa college. Kaya Pag elementary high school, okay pa? O ramdam mo na? Ramdam ko na, pero wala akong naiisip na kung paano kumita kasi isa lang yung katawan ko eh. So, nag-focus lang ako sa trabaho ko. Kasi hindi mo mahati. For example, ang sweldo is 380 nung una eh. Hanggang sa naging 450. Mga panahon na yon. Nung panahon na yon. So, hindi siya kakasya. Hindi kakasya. Hanggang sa nung nag-college na yung anak ko, 500 na yung minimum, hindi pa rin kakasya. Hindi so, pa rin kakasya. doon ako nag-isip. Nag-isip. Lalo na ng panahon ng pandemic. Kung paano ba yung kinikita ko kulang pa sa pagsustento sa pamilya ko. So, yun ang question mark sa isip ko. So, napag-isipan ko alternative. Habang nagtatrabaho ako, pwede ko ako mag-business. So, nagsimula ako sa ukay-ukay. Ay, ukay-ukay. Ukay-ukay. So, live selling, okay post, by posting, gano'n. Bakit ukay-ukay naman naisip mo? Yun kasi yung karamihan sa mga pobre na kaya nilang bilhin. Ay kapag brand new kasi medyo mahal eh. Kapag ukay-ukay mura lang. So, yun, pumatok naman siya hanggang sa yung lumago. Panahon na yun, yung ukay-ukay medyo trending na, no? Medyo marami nang bumibili. Marami pong bumibili ang ukay-ukay. For example, isang bundle, isang araw na uubos yan. I see. So, bakit yun naman ang naisip mo? Hindi napapanis kasi kapag see. hindi napapanis, hindi nasisira kasi ukay-ukay. Yun. So at least katuwang mo rito yung asawa mo, anak mo. Yes. Sa mga ganun na mga senaryo. Yes. So sa pagsimula, may kapital ka ba? Paano? Siguro nagkapital lang ako sa maliit, 5,000 siguro. 5,000 lang yung punan ko hanggang sa nagdoble, hanggang sa dumami siya. Parang niruling-ruling mo? Rolling lang. Ruling-ruling. So, kamusta naman? Okay naman? Marami na. Saan bang pwesto mo? Sa palengke? Hindi, sa mismo sa bahay ko. Kasi yung bahay namin kasi, tabi ng kalsada lang. Kaya, nung napuno na yung bahay, nag-extension na ako ng parang kubo-kubo. Sa tabi rin ng bahay namin. Dahil nakikita mo, tinatangkilik eh. No? Opo. Dumadami customer siya. at saka orders. So, habang habang nagninegosyo, nagtutour guide ka? Yes. Okay.
So, bali dalawa, may nagtutour guide ka at the same time, nagnegosyo. Oh. So, sa pagputok ng ukay-ukay mo, may college ka? May college po ako. May tapos ka na? Wala? Or... Dalawa nang natapos. Isang isang business at saka tourism. Pero pag simula mo ng ukay-ukay, wala ka pang tapos. Puro ginagastusan mo sa college. Ganun. Yes, wala pang nagtatapos. Kalagitnaan na sila sa college. I see. Dito nabanggit mo kanina pa dahil nagipit, nag-isip. Nag-isip. Parang ito ang naging bunga ng kagipitan mo, nag-isip ka. Yes. At ukay-ukay ang naisip ko. naisip mo. At naging successful ka naman, no? Maaring Tingin mo? mayroon pang i-progreso kasi nasa middle of pa lang ako eh. Kumbaga ay malaki naman yung progreso niya. Pero kung talagang gusto mo talagang i-progreso pa, pwede kang magiging wholesaler. Yun ang target ko ngayon. Wholesaler, bagsakan, gano'n. So, patuloy yan, no? Patuloy pa rin yung pag-aasenso. So, ilang taon na yung business mo sa ukay-ukay? From pandemic, siguro 5 years na. Hanggang ngayon ako. Kasi ang pandemic, 3 years eh, no? 3 years na? Magti-3 years yun, mga no? ganon, 3 years. So. Tapos, siyempre, at saka hanggang ngayon, mga 5 years, gano'n. Tama. Yes. So, sa iyong, alam mo, ang negosyo kasi may ups and down yan eh. Yes, so, po. ano ang naranasan mo na medyo susuko ka na o kaya iba na ang iniisip mo Yes. dahil sa negosyo na dahil sa gipit, no? At nag-isip, tapos bakit ganito? May mga questions ka rin sa... Opo, ganito po yon. May ups and downs talaga sa negosyo. For example, nasa kalagitnaan ka, dyan ka sinusubok. Ganito yon. Kapag walang customer, huwag kang mabahala. Kasi ganon talaga, mayroong customer, minsan wala, minsan madami. So, para maipon mo yung pera na yon, kaya nga alternative, yun lang yung iipunin mo talaga. Doon sa trabaho mo na, for example, tour guide ka, yun lang ang panggastos nyo para at least yung negosyo mo hindi na mababawasan. Kahit na walang bumili, nandun pa rin yung negosyo. At the same time, hindi siya napapanis. Ganon yung techniques. So, dahil medyo kulang kapag minsan mahina ang bumibili, nag-isip pa rin ako ng another pagkaka-incomean. So, hinaluan ko siya yung bahay namin ng na groceries na. Groceries. Bakit mo naisip? Kasi parang ganito lang yon. Yung iba kasi na nag-ukay-ukay sa bahay, nauuhaw. Tubig ang kailangan nila. So, may ref naman ako, 2. So, nilagyan ko ng maraming tubig. Nauubos. So, why not gawin na lang natin grocery ito para at least kung gusto pa nila ng chichirya, mga ganun. So, first thing na naisip ko, yung hindi rin napapanis masyado na Tubig. yung tubig hindi napapanis. Tapos yung mga needs ng mga tao, first needs ng tao, mga bigas, hindi rin napapanis yan. Matagal yan bago mabukbuk yan. So, hanggang sa nakita ko, pa-add na lang ng pa-add hanggang sa palago ng palago. So, dumami yung grocery ko hanggang sa nakompleto ko na. Yes. So, ang isang nakikita ko sa'yo na naging mas kita natin na parang siguro ka na ang produkto mo hindi ka mapilitan na i-dispose ka agad. Yes. Mapipressure. Yes. Kasi hindi nga napapanis. Yes. Katulad ng okay-okay, katsang buwan lang dyan, okay lang yan, no? Okay lang po. Pagkatapos itong tubig, okay lang rin. Okay. Andyan din. Bigas, okay lang. Bigas, din. okay. Kahit tumagal din, okay din siya, no? At daily commodities, kailangan talaga din. No? Na Yes. kung saan kailangan ng tao, no? Yan ang nakita mo, no? Yun ang nakita ko. Halimbawa, ang trabaho tour guide, yun lang talagang gagastusin nyo kasi nakasurvive kayo ng sa una mong trabaho. Mas lalo kayong makakasurvive kasi may additional income. So yung additional income, yun lang yung i-rolling mo ng i-rolling. At least yung sweldo mo, kahit ubusin mo lahat, nandun yung income mo na sideline. Hindi tulad dati na... Hindi nagalaw. Opo.
Hindi tulad dati na yung trabaho mo, yun lang income nyo, yun lang gagastusin nyo, paulit-ulit lang na buhay, parang gano'n. So walang Walang direction, progreso. no? Walang progreso. Yun at yun lang Yes. gid. Opo. So ibig sabihin dinalawa mo pala, no? Yes. Trabaho at saka yung negosyo. Opo. At saka hindi pa yun magtatapos dapat yung pangarap. Oh. Dapat meron ka pang mag-isip ka ulit kung paano dadami yung magiging negosyo mo. Yan ang iniisip ko ngayon. So, noon ba pinangarap mo ba na magkanegosyo? Hindi, na ano lang ako talaga sa tumatak lang sa isip ko na bakit yung mga iba nagkakanegosyo, nagagawa nila ng ganon, at bakit yung iba mayaman. Yan ang tumatatak sa isip ko, paano sila nagiging progreso. So, why not nagayahin ko sila? So, kahit hindi nila isineshare sa akin, nagtatanong ako sa mga umaasensong tao kung paano. So, nakikipag-usap ako sa mga kung paano yung ginawa nila, parang ganon. So, yung grocery ko, nag-add pa rin ako ng another cash in, cash out kasi nag-uso na naman yung mga games, maraming nag-cash in, cash out. So, additional na naman yun, hindi naman napapanis. Pinasok mo doon Pinasok ko na hindi naman naman yun. napapanis. Yes. Lahat ng mga negosyo ko hindi napapanis, hindi nasisira. So, basta may income ka sa trabaho mo na, yun na yung pangtustos mo sa pamilya mo. Tapos yung income mo sa mga negosyo, yun na lang i-rolling ng rolling mo at least hindi napapanis at saka nagmumultiply yung pera mo. Ganon. So, pinag-isipan mo rin pala, no, kung ano ang pwede at tama na negosyo, no? Yes. Pero hindi mo pinangarap, ha? Kusang dumating lang. Kusang dumating naman, pero mas maigi siguro kung pag-iisipan mo at saka pangarap mo din. Kasi doon ako nagsimula sa sinabi, no, nagipit at nag-isip. Yes. Kung hindi ka nag-gipit, hindi ka nag-isip. Opo. Halimbawa, mayaman na ako. Tamang-tama. Hindi ako nag-iisip na ng negosyo siguro. Baka hindi pumasok sa isip ko, parang gano'n. Maganda, no? Na kung saan ay may mga bagay talaga minsan na hindi mo pinangarap ay dumadating. At minsan ang kagipitan ay nagagamit, Yes. no, para mag-isip. At Yes. ito na ang naging resulta. No? Yes. Oh. Okay. So sa iyong patuloy ngayon, ano, at alam naman natin na ang negosyo ay mayroong kalugihan yan, no? Mayroong mga ups and down yung sinasabi ko. So sa nandiyan ka na unti-unti na umasin, ano naman ang mga para bang gustong malugi, no? Parang mawalan ka ng gana na ang negosyo mong tinatayo ay may mga trials, may mga pagsubok. Oh. Ganun. Huwag mo lang haluan yung negosyo ng sugal. Kasi kapag nagsugal ka, o kaya ibang kahit na Mga ibang bisyo. mga bisyo, let's say shortcut na lang, lahat ng klaseng bisyo na doon mo kukunin sa negosyo mo, ay sigurado babagsak ka dyan. Meaning, pag may bisyo kasi, kukunin mo yun, no? Yes. Doon sa negosyo mo. For example, isabong, kasi lahat ng ng sugal, puro lugi ka dyan. Hindi ka mapanalo. Yes. I see. So, siyempre, dami namang mga bisyo na makapagligaw sa iyo. Maglasinggiro pa, di ba? Yes, hindi ka yun. na makapokus. Hindi lang yun. Babaero. Yun, Pasensya po. yun, number one yan. Talagang babagsak kayo, mag-aaway pa kayo ng misis mo. Pero Huwag haluan. maganda naman ang partnership ninyo ni misis sa mga anak mo, no, sa negosyo ninyo. Oo naman po. Ganda naman po. Tulungan, no? Tulungan. Tulungan. Pero ikaw, nami-maintain mo ang pagiging tour guide. Yes, no? tour guide lagi So, ako. ang pagiging tour guide mo, malaking bagay nga pang-araw-araw ninyo na pangailangan dati. Yes. No? At dahil yung pagiging tour guide mo, parang yun ang mga makabigay ng pagkakataon na hindi magalaw yung business. Yung tubo income, ng business. yung tubo. Yeah. So meaning, hindi lang pala isa, no? Kailangan mayroon kang alternatives yung binabanggit mo kanina. Hindi lang 2 o 3. Sa akin kasi, mayroon pa akong pagkakikitaan yung group page ko. Yung Boracay Everyday Update. Kasi, di ba, ang iniisip ko kasi uso ang cellphone. Hindi naman ako graduate ng IT. Pero,
naisip ko na pagkakitaan ko yung group page. Aha. Hindi lang yung TikTok, hindi lang yung vlog, hindi lang yung group page pwedeng pagkakitaan lalo na kung marami kang followers. O saka yan. Kasi maraming sponsor dyan na gusto. For example, hotel, gusto nilang i-promote yung hotel nila. Ipopost nila sa group page mo, meron silang binibigay sa'yo. So another extension din yun pala. Yes. So, yun mga factor na tinitignan ko na mag-isip habang may maisip ka na pwede mong pagkakitaan. Hindi yung iniisip mo, yung pag meron ka na, okay na ako dito. Okay na. Hindi. Ibig sabihin, hindi ka kontento sa isang bagay. Yes, hindi ka kontento. Kasi once na nag-failed ka sa isa, meron ka pang isa. So dumating ba sa punto mo na napagod ka ba? Na nag-isip na bakit ganito, ganyan? May mga punto dyan sa mga ginawa mo? Sa totoo lang, nakakapagod magnegosyo kung ikaw lang mag-isa. Pero, kailangan, kapag pagod ka, alagaan mo yung sarili mo. Ang importante kasi health is wealth talaga eh. Kailangan, hindi ka lang, yung negosyo, dagdag na lang. Kung hindi mo na kaya, hanggang doon ka lang muna. At saka, halimbawa, yung pang-araw-araw mo na lifestyle, yun lang ang gawin mo. Tapos yung negosyo, gumagana lang o hindi, okay lang kasi hindi naman, kumbaga dagdag na lang yung yung kinikita mo sa daily mo, pag tour guide. Halimbawa, kung ano yung trabaho mo o empleyado ka man, yun na yung pangtustos mo sa pamilya mo yung empleyado. Yung sideline mo na lang, yung other business mo. So, pwede naman magkaroon ka ng tao para hindi ka mapagod ko pag talagang Actually, mayroon na kaming isang tao naman. Nagkaroon ka na? Nagkaroon na ako ng isang tao. Sa ilang taon na pag-maintain mo ng negosyo mo? 4 years? 5 years? Pagdating ng 5 years, saka palang magkaroon ka ng tao? Parang ganon? Yes. Kailangan obserbahan mo muna kung magkano yung income mo daily. For example, ang income mo is malaki na, so ibahagi mo rin sa iba para makatulong sa iyo at saka magiging magaan yung business mo. So meaning nung wala ka pang tao, pamilya. So ang pinaka-partner mo ngayon yung asawa mo at saka mga anak mo. Yes. Muna. No? Hanggang sa huli, nakatapos na yung dalawa mong anak, may isa ka pang anak na pinaparal? Actually, nag-stop na siya, criminology. Bali, nag-work na lang siya. So meaning kahit papaano ay nakatagumpayan mo ang pagpapaaral sa anak mo. May dalawa kayo, no? Yes. So ngayon, yun ang nagatutok sa negosyo. Kayo. Pamilya. Kami lang. Paano nyo naisip na kailangan natin ng tao? Bakit? Pagod. Ay, pagod. Number 1, pagod pag marami kang ginagawa. Pagod. Pagod. So, kailangan mo ng tao. At the same time, yung tao na i-compute mo kasi din yung income mo bawat araw kung kaya mong magbayad ng tao. So sa tingin naman, pwede na? Pwede na. So, ganon. So, ngayong taon, nagkaroon ka na ng tao? Yes. Po. Mat-amat, no? Unti-unti, no? Hindi talaga mabigla, no? Hindi bibigla, Oo. Pero on the way, may mga trials pa yan, no? Oo. Meron pa yan, no? May trials talaga. Basta may pera ka, huwag mong itago sa bulsa. I-rollings mo yan kasi hindi naman tutubo dyan sa bulsa mo. I-rolling lang. Rolling. Yun ang parang pagkapos doon, ganon. Yes. Halimbawa, may money ka. Ilagay mo sa GCash mo. Mamaya may mag-cash in, may mag-cash out. Dahil meron ka doon, no? Doon ka lang. Hindi nawawala yung pera mo doon. So, ang location ng negosyo mo sa Barangay Argao, no? Yes po. Barangay Argao. So, actually, 2 ang business permit ko doon. Ganon. Kasi may online travel agency rin yung anak ko. So, pero wala pang permit dito sa Malay, sa pa lang, online, WCA members, affiliate siya. Ga-expand, no? Expand. Ganon. Nagbo-book din kasi siya ng airfare, yung anak ko. At saka ako rin, dati hindi ako marunong mag-book ng airfare. Ngayon, nagbo-book na rin ako ng sarili ko. Halimbawa, may mag-contact sa akin, binubook ko rin sila ng airfare. So, dyan sa Argao, matagal na kayo? Matagal na kami since, nag-asawa kami ni Mrs. Dyan na kami. Ayun. So, ibig sabihin na kilala na kayo sa lugar, kaya maraming suki. Yes po. At dito natin makikita natin na ikaw ay
parang hindi naman natin na alam mo lahat eh. Ibig Yes, sabihin, hindi. yung marami kang diskarte sa buhay, kaya itong word na nagipit at nag-isip, doon nagsimula no? Opo. Gumagana yung utak pag nagipit no? Yes. Kaya ngayon, nakikita mo na maraming mga opportunity, so tinatry mo. Yes. So anong opportunity naging try mo, hindi ka nag-success? Lahat Parang naman, tinigil mo o para hindi para sa akin ito parang gano'n. yung pagtitinda ng pandesal. Bikere. Wala kang Hindi bakery. bakery. Alsada lang yung baga, nag-alsada. consignment. Nagawa mo yon. Nagawa ko yun nung Saan yun? Sa Boracay dito? pandemic kay Pandemic. sa yung sikat na pandesalan sa Katiklan. So ang ginawa mo? Neris. Nearest Bakery. Neris Parang Bakery. So, anong ginawa mo? Tuwing umaga, kasi hanggang alas 7 lang. Dagdag income kasi yan. Sa tuwing umaga, kukuha ko ng pandesal 4 a.m. madaling araw. So, nakaka 600 to 800 yung income ko income na po yun hanggang 8 a.m. 4 to 8 a.m. Mauubos ko na yung pandesal ko, nakaka 800 ako ng income. So, dahil lagi kang puyat, hininto ko na yon kasi masagasaan yung health ko eh. So, maganda rin sanang potential yun. Yung pandesal talaga. Pagod lang. Puyat, saka pagod, at saka minsan na naranasan ko hinabol ng ng tuta ng aso pag pop sa umaga. Anong gamit mo? Motor o Motor. Opo. So saan ang ruta mo? Buong Malay. Yeah, Buong Malay. Kaya kilala ako Buong Malay eh. Pagtitinda ng pandesal. Motor. Tapos yung pandesal sa likod. Yes po. May styrofoam ako sa likod. Styrofoam. So ulan-init yan no? Daling araw. Pag umulan naman, hindi ako pumupunta eh. Hindi ka pumupunta. Hindi ako kasi mahirap pag umulan. Pero kapag slight lang yung ulan, magkakapote ka. Yung heavy rain lang, hindi ako pumupunta. Talaga. So sa matagal mo, mga ilang taon ka naging pandesal. Taga-ikot ng pandesal? Isang taon. Isang taon. Bakit mo tinigil dahil dun sa puyat? Dahil puyat ka, tapos magtatrabaho ka pa. Ayun. So diretso ka, so bagsak yung katawan. So maganda rin naman sana yun kung wala kang trabaho, yun lang ang tutukan mo. Kung yun lang ang focus mo. Pwede na yun. Kasi yung kita mo ng 4 to 8 a.m., kitain na yung sweldo ng empleyado. Kaya lang medyo nagkaroon ka ng conflict dahil may trabaho ka. Yes. Umaga, tapos trabaho, medyo Kakain ka konti, trabaho. Hindi ka nag-isip na, dito na lang kaya ako, instead na magtrabaho? Hindi rin kasi sa akin kasi wala siguro parang gusto kong i-upgrade yung sarili ko. Bakit hanggang dito pandesal na lang ako? Parang gano'n. At saka Inisip ko na rin yung magkaroon ng bakery. Kaso lang, mismo kasi doon sa bakery, napapansin ko may ups and downs din kasi dyan. Halimbawa, hindi mabenta yung pandesal lahat. Maaring mapanisan sila eh. Yun. So, alam din nila, kinokontrol din nila yung yung ginagawa nilang pandesal. Yun ang sa'yo, isip na ang ups and down na yun. Oo. Kaya hindi mo kakayanin. Hindi ko papasukin yung pandesalan o bakery. Oo. Kaya pala yung mga ginawa mong negosyo hindi napapanis eh. Oo, may nag-offer sa akin ng tools sa bakery, mga lutuan ng nasa 80,000. May puhunan ako dati. Hindi ko greenab yun. Kasi alam ko may risky. Risky. At saka kung hindi ka marunong mag-bake, wag mo nang pasukin yan. Kailangan pag-aralan mo muna. Ayun. Pag-aralan mo. Kasi mahirap yun. Oo. Dahil alam mo lang, mag-alsada. Yes. Pag pinasukan mo, kailangan alam. Wala kang doon eh. Wala kang risky doon eh. Kasi kung hindi mo alam yung kukuha ka ng tao, doon pa lang talo na siguro ang iniisip mo, no? Yes. Siswelduhan mo na yun. Siswelduhan mo, magbibig ka. Daming yan. Kahit pa malaki ang tubo mo, maaaring malugi ka rin dahil nga mapapanis nga eh. So, ang sa'yo na instead na maganda rin sanang kita ng manag-aalsada, kaya lang,
pugad, puyat at pagod. Pagod. Yun ang nakapagod. Dahil may trabaho ka pa. Trabaho ka. Pero maganda sa palang kita. Eh. Maganda. Lalo na sa mga tambay, magtinda kayo pandesal. Oo. Malaking mga tambay. Gustong magtambay ka, 4 o'clock in the morning, 8 o'clock, wala ka ng trabaho, kain tulog ka na lang. Hanggang 8 o'clock lang to, no? Kasi pang-almusal lang kasi yan, eh, no? Opo. Okay. So, tumigil ka at pinagpatuloy mo yung... Yung nagpapandesal ka pa, wala pa itong okay-okay mo, eh, no? Wala pa. Wala. Isa lang yun na kung saan ay another sideline. Sideline. Na ginawa mo, kahit pa paano, dahil sa malaking gastusin, no? Yes. Parang ganon. So, dumating sa punto na medyo sumuko ka roon at patuloy na ang okay-okay mo ay pinagpatuloy mo, no? So, ngayon, marami ka palang diskarte sa buhay, no? Yes. Hindi lang pala kailangan natin mag-isip. Hindi lang tayo nakaupo diyan. Kahit nakaupo ka diyan, mag-isip-isip ka din. So sa ngayon, ang negosyo mo sa saang level kung i-rate mo? Okay na? Yung negosyo ko, malaki pa ang i-aasenso niyan basta may puhunan ka pa. Nice. Importante yung puhunan, no? Puhunan talaga. Kaya lang step by step. Hindi naman kaagad kasi yung negosyo ay gusto mo mag-boom. Gusto mo talaga pag-aralan mo rin lahat. Talaga. So step by step. Step by step. Step by step. Hindi bigla-bigla, no? Opo. I see. So meaning, ang iyong mga negosyo, ang nakikita natin doon ay mga negosyo na hindi napapanis. Bakit ang iba naman ay more on food? Depende sa location naman. Balak ko na rin yan. So may alam akong pwesto na potential. Doon kasi sa amin, pasarapan kasi ng ulam dapat. Kasi hindi na sila pupunta ng Katiklan, bibili ng andok. So kung pinag-aralan mo ang pagluluto. Kasi yung tao, kahit medyo pricey, basta masarap, bibili yan. Saka, competitive din yung price mo dapat. So, nakikita ko kung bakit ako mismo, sarili ko, hindi ako kumakain doon sa restaurant na puro karne. Makikita mo na ngayon puro karne, walang gulay. So, kung siguro kapag i-improve nila yung gulay na pasarapin. Parang i-balance mo. Yes. Para maraming nakikita ko na yung gusto kong luto, wala doon sa mga restaurant. So yun, maganda, mabenta yung restaurant, basta marunong lang yung nagre-restaurant. Kasi yung mga ibang nagre-restaurant lang, basta may pakain lang sa tao, okay na So yung tao naman, namimili talaga ng kainan. Ito lang sample ko, may nakita akong kainan na laging patok doon sa parkingan ng mga L3. Doon ang daming kumakain, ubos ka agad, tabi ng Palawan. Yung Palawan, sa lalabas ka doon sa JT Port. Alas 12 pa lang, wala na siyang ulam. So, ganun dapat yung mga luto, masasarap. So, ang pinupunto ko rito, dahil ayaw mo nga ng negosyo na napapanis, ay ba't pupunta ka doon sa posibleng mapapanis? Kung pupunta man ako, nakapag-isip na ako kung bakit hindi na ako laging ubos ang target ko. Laging ubos. Para walang may mapanis. Yes. Target ko. Pwede pupunta ako doon sa may mapapanis, pero kailangan talaga patok. For example, yung nakikita ko nga yung Paris dyan sa Jetty Port. Kumikita yun ng malaki. Kasi yung price niya, saka yung masarap din kung para sa mga pangmasa lang, yun masarap yun. So maganda yun. May yumaman talaga sa Paris. Alam ng lahat. Buong Pilipinas. Mga balot. Diba, yung Paris, yung taga Maynila, di ba may Parisian siya, naging milyonaryo. Mga ganun ang sistema dapat na pwedeng gayahin. So halimbawa sa'yo, may karanasan ka ba sa pagluluto? O paano ako, mo? meron ako. Marunong akong magluto. Ayun. Isa basic yun no? Oo. Pwede naman nilang i-YouTube Practice muna. Siguro 1 week lang marunong na. Halimbawa, Paris. Titignan mo yung iba-ibang klase doon sa YouTube ng pagluluto nila hanggang sa makuha mo yung timpla. Tapos lalo mo pang in-upgrades.
So, yan ang mga factor na So, diyan natin makita na hindi ka tumitigil, no, sa mga pangarap mo ng natutunan mo ang kailangan negosyo. mag-discover ka pa. Discover. Importante. May mga seminar ka mang inaatinan about business? Nag-seminar ako dito nung mga may nagpapa-seminar dito sa sa AKY. Yung mga paggawa ng kikiam, paggawa ng naka-seminar po ako niyan. Paggawa ng siopaw, naka-seminar din ako niyan at saka nag-actual din ako. Ang mga kailan yun? Matagal na? Tagal, 3 years ago na yun. Parang hindi nag-sink in sa'yo, no? Hindi, kasi Hindi pa. kikiam kasi pwede mo nang bilhin sa talipapa tapos ibenta mo na lang Pero totoo, nakakatipid ka kung ikaw mismo gagawa ng kikiam, nakakatipid talaga yun. So, meaning... Kaso lang, ubos oras pag ikaw gumawa. Yun naman. Ubos oras mo. Yun naman ang problema, no? So, every business mayroon ko, no? Risky talaga, no? May risky. Kita mo sa bikiri, alsada, laki ng kita mo, pero ayaw mo magbikiri. Yes. No, ganon. Kailangan time management, saka check mo rin kung reasonable ba yung pagod mo yun. Kahit makatipid ka ba, reasonable ba? Imbes na kapag trabaho ka sa ibang bagay, doon ka na lang sa paggagawa ng kikiam o produkto mo nakapokus. So, isa lang na concentrate mong trabaho. Kailangan marami kang trabaho. Nagtatrabaho ka habang ginagawa mo yung trabaho mo, gumagana yung isa mong trabaho. So, maganda yan. So, importante ba sa trabaho yung knowledge? Yes. Importante kung wala kang knowledge, puro brasuhin mo lahat yung hanap buhay, hindi pwede. Kailangan mo rin ng utak. Hindi lang yung bilhin na braso mo, for example. Gusto lang ng tao kapag katapos ng pag-aaral nila mag-empleyado na lang. So, parang ganun lang nakasalalay yung nila, yung buhay nila. Pasok umaga, uwi sa hapon, pasok sa umaga. So, kailangan nilang mag-isip ng alternatibo. Huwag nating brasuhin na, for example, hindi ka nakapag-aral, construction worker ka. Kailangan mong ipunin yung kahit yung 1 month mo lang, gawin mong negosyo. Kasi dami rin kahit paano. Yes, kahit na 5,000 yan, mapapalago mo yan, basta agresibo ka lang. Pag mo lang may barkada mo, wala. Kapag haluan mong barkada, yung pera mo, naubos. Susunod naman, may birthday ka, pang inom nila, ikaw pa maghugas ng pinggan nila. So, wala talaga. So, important yung focus, no? Yes, focus. Focus. At the same time, naranasan ko rin na natambakan ng utang. Yun ang risky talaga. Hindi ka makakaahon, tambak ang utang. So, ang utang mo, lending, may tubo? Paano? Yes, 5-6. So, bakit nagawa mo yun? Gahabol? Hindi. Minsan, gipit talaga noon nagsisimula ako gipit. Kailangan ko ng mas malaking puhunan. So, pangit din pala yung malaki ang utang kung yung ang iba ay yun din ang ginagastos mo sa pang-araw-araw. Kailangan pala, pag umutang ka, huwag mong bawasan kung negosyo lang siya. At saka halimbawa, umutang ka ng 10,000. Ang halimbawa yung everyday niya is 500. So ang kinita mo is 300 lang. Huwag ka nang umutang. Kasi abono ka pa ng 200 makukuha mo doon sa puhunan niya. So halimbawa ang daily mo is 500, kailangan kumita ka ng 1,000 para yung daily niya mahuhulugan mo. O ganun ako dati, umutang ako ng 100,000. Ang daily niya is 1,000, let's say 1,000. Hindi ko kinikita yung 1,000. So doon ako kinabahan. So gumawa ako ng diskarte para matabunan. Para mapunan So, ko yung nung utang ka ng 100,000, okay na ba yon? lahat na. Lahat na. Para pangdagdag na dapat. Pangdagdag doon. Pangdagdag na dapat. Para Ngayon, umangat lalo pala akong lulubog kasi yung tinutubo ko doon sa inutang ko at saka tinutubo ko doon sa, di ba, umutang ako para magkapuhunan. Yung puhunan ko, parang yung pera nila, yun lang tinutubuan, pumunta sa tubo nila. Parang gano'n. Imbes na ikaw tutubo,
sila ang tumubo sa inutangan mo. So parang parang naghahanap buhay lang yung grocery mo o yung business mo Para doon sa... para doon sa Pambayad. sa pambayad ng utang mo at sa katubo ng utang mo. Bakit? Ano bang purpose mo? Ba't nangutang ka? Para marami akong products at saka maraming pagpipilian yung tao. Parang dagdag no? Para makumpleto talaga Para na makumpleto. as in, at saka hindi pa balik-balik ako sa sa supplier. Halimbawa naubusan ka, ganun. Kailangan mo ng maraming stock, parang ganun. So, parang ganun din. May stock ka, may stock, no? Yes. Yung stock mo pala, na-stock din yung pera mo. Yes, na-stock din yung pera mo dun eh. Inutang mo yung pera, na-stock lang. So, hindi siya totally gumana lahat kasi stock nga eh. Stock. So, kailangan pala balancing. Yun yung mga risky. Balance talaga. So, para bang doon sa... ang utang, pangpabaon pala ng no? Yes, Negosyo. yung utang. Ang sabi mo kung ang income mo para lang doon. Yes. Dapat higit pala. Higit pa. Halimbawa, for example, umutang ka ng 5,000, magiging 6,000 yung balik niya. Eh, yung araw-araw, halimbawa ng 5,000 is 100. Eh, kung hindi mo nakita yung 100, di lugi ka na. Parang gano'n. Ayun. Lugi ka na. Lugi Sa ka utang pa lang pala. Sa utang pala. Ang maganda sa'yo, hindi ka nagre-renta ng pwesto. Yes. Number 1 din kasi yan, renta. Advantage. Ang nire-rentahan ko lang ngayon yung extension ko. Pero mura naman. Mura naman yung renta. So, afford naman. So, kailangan calculation, mag-isip bago mag-decide. Importante talaga yun. Na makita yung daily income mo para doon sa renta, para doon sa pasweldo, para doon sa utang. Yes. Mga ganun na konsepto no? Yeah. O at least yung negosyo mo ngayon ay nagpapatuloy, no? Papatuloy talaga. Nagpapatuloy. Tapos may mga plano ka pang iba. Yes. Na Palaguin pwedeng pa. lumago. Yes. Lumago. So sa mga karanasan mo na yun, nakakatulong para sa patuloy mo na pinapangarap na lumaki yung negosyo mo. Opo, sa araw-araw yan, nakakatulong, gumagaan yung buhay mo. Siyempre, yung pera mo nandyan lang, hindi nagagalaw. Kapag nasa, yung ukay-ukay, hindi naman napapanin. So, hindi siya stress. Hindi siya stress na negosyo yan kasi pag hindi mo naman benta, nandyan naman siya. So, maaring wala pang pera yung mga tao, wala pang gustong bumili. Ganon talaga yun eh. So, ang kagandahan sa'yo, hindi naka-pressure sa'yo kasi hindi ka nagre-renta. Yes. Ang pressure lang doon, halimbawa, yung ukay ay galing sa utang, tapos hindi gumagana, yung tubo ng inutang mo, gumagana. So, doon ka magkakarisk talaga. Magkakaproblema ka. Pero kung pera mo na yon, wala na yon. Parang nakatago lang yung pera mo. At the same time, pag bumili, may tubo na siya. Parang gano'n. I see. So, napakagandang karanasan, no? Na kung saan ay na-estudyuhan mo at nakikita mo ang mga takbo ng business mo. Yes. At siyempre may mga prevention measure ka naman na ginagawa. Ano po? May prevention ka naman ginagawa na kung sakali itong taon. Kailangan may nangungutang din, di ba? Oo. Dapat kapag magpautang, kung tagay yung inuutang, halimbawa inumin lang, dapat wag kang magpautang kasi pag lasing hindi niya maalala yung utang niya. For example, kung umutang talaga, yung mga needs lang ng pangpamilya. For example, sardinas. Siyempre, maawa ka doon. Bigas. Yun ang ipapautang mo. Pero wag kang lalagpas ng 500. Wag kang lalagpas ng 500. Kasi kapag lumagpas doon, paano mo pa i-rolling yung pera mo na stock lang siya doon. So, kailangan may limit ka rin ng pagbabayad nila. For example, 1 week. Ganun ba? Kailangan mong bayaran. May limitation ka sa inuutang at may araw din na limitasyon. Oo. Ba? Okay, no? Limit lang yung ipapautang mo. Kasi, na-experience namin, umutang ng 2,000 pang birthday niya lang. Mga inumin, mga ano. 1 month hindi mo bayaran, paano yung pera mo maro-rolling imbes na tumutubo yung pera mo? Parang ganon. Umabot na ng 1 month, no?
Oh, kapag umabot ng 1 month, lugi ka na doon. So, aware ka rin pala sa mga ganyan, ano? Yes, kasi kapag 1 month, iisipin mo yung 2,000 mo pag pinarolling mo, kikita pa yun eh. Kikita pa yung 2,000 mo na yun. Oh, 20% ang kikitain nun. Kung na-enrolling mo, kaya na-stock doon. Oo. Ay, ganun. Ganon. Kaya, limit lang yung pautang. Lalo na kung maliit yung puhunan mo. Huwag ka nang magpautang kapag pag piliin mo rin yung pautangin na. Parang ganon. Halimbawa, umutang ngayon, tapos 1 month hindi niya binayaran, next na uutang, huwag mo nang pautangin. Yung mga needs lang, halimbawa, kilala mo naman yung pinapautang mo eh. Kung needs niya, wala silang makain, wala silang bigas, wala silang noodles. Siyempre, maawa ka. Bibigyan mo sila. So, napakaganda ng karanasan mo no, sa negosyo mo. Na kung saan ay marami kang mga natutunan no, sa mga pinapairal mo ngayon sa iyong negosyo. So, alam naman natin na maraming nakikinig ngayon na mga negosyante na gusto magsimula. Ang iba naman ay nagsimula tapos tumigil. So, sa iyong experience at mga nabasa mo din, ano ang karamihan na sila ay humahantong sa paghinto ng kanilang negosyo? Sa iyong observe lang. Para sa akin, halimbawa, sa naranasan ko, utang ang number 1 kung bakit masisira yung negosyo. Number 1. Kasi na-experience ko yan eh. Na-downs na rin ako sa utang eh. Nabaon? Yes. Kapag utang ang pinasok mo talaga, pero kailangan kasi minsan na makautang ka. Oo. Kaso lang, huwag gawing habit. Dapat, yun ang lagi kong ina-advise sa mga kasama ko sa buhay na huwag mag-utang kung di kailangan. Pag kailangan, uutang. Di ba, minsan nagkakapahunan lang ang isang tao din kung wala talaga siyang income na malaki at hindi nakaipon. Di ba sa pamagitan ng mga utang, nakasimula siya? O pwede naman yung umutang, basta sa business lang. Pero check mo muna kung afford ng business mo na makabayad ng utang. Kasi kapag yung business mo, gagawa ka ng business, hindi niya afford yung tubo dun sa inutang mo, huwag ka nang umutang. Mas maigi. Pero kung may business, kung gusto mo mag-business, why not magsimula ka ng mababa muna, 5,000. Ipunan mo 5,000. Ganun lang muna. Kaysa naman ma-stress ka ng napakalaki. Naranasan ko rin yun. Na-stress ako ng napakalaki. So, meaning, ang negosyo hindi palakihan ng kapital? Hindi. Unang-una, halimbawa, talagang nagsimula ka talaga sa wala ka namang puhunan eh. Nagsimula ka sa mababa, huwag mong pangarapin yung mataas ka agad. Okay lang mangarap ka sa mataas agad kung potential yung business na itatayo mo. At saka sa negosyo, kailangan yung pinasok mong negosyo ay alam mo dapat. Yes. Isa yan. Pinasok ko rin yung ATV na negosyo eh. Aba? Oo. Potential yun. Kasi, sipin mo, yung ATV dati is worth of 80,000 lang per unit. Mayroon ka lang 10 ATV. So, kulang-kulang 1 million yung puhunan mo. So, let's say 1 million, pati yung pag-process mo ng mga documents, lahat-lahat na. Okay. Say 1 million. Yung ATV mo na 10, 500 per hour. So, mayroon siyang kinikita na 50,000 sa isang oras. Ay, kano yan? Kung 500 per hour sa 10, 5,000 sa per hour nila. Eh kung mayroon lang silang 5 hours sa buong maghapon na gumagana. So that is 25,000. So sa 25,000 times 10 days, 250,000. So yung let's say 200 lang expenses mo yung 50,000 sa 10 days. So 200,000 bawi mo na yung dalawang ATV sa loob ng isang buwan. Ay sa 10 days, I should say, sa 10 days. Sa loob ng isang buwan, kalahati na 5 ATV na yung nabawi mo na. So sa loob ng 2 buwan, bawi mo na yung 10 ATV. So, importante may location din.
Yes, dati ang Siyempre. location ko sa Nabas eh. Mhm. Kaso lang, nung nag-pandemic, Ayun ang problema. doon ang problema. Kinalawang kasi wala nang guest noon. Mhm. So, Yun ang mga risky na sinasabi yun ang natin. risk eh. Ngayon, yung investors ko, Mm. mayaw na. Mm. Pininta na yung ATV. So, alam ko kasi ako nagsuggest sa investors ko yun eh. Nakikita. Mm. So, nakita mo si Ryan ngayon, ATV, doon siya umasenso. Mhm. Kasi alam niya, kasi trabaho niya rin noon yun eh. I see. So alam niya. So, ibig sabihin, nag-try ka doon na maganda sana. Maganda sana Ang talaga yun. problema, nagkaroon ng pandemic. Yes. Laki talagang itong inano ng pandemic na ito, no? Yes. Asensado na sana yung business namin na yun. Ano kayo, no? Adventurero kayo, no? Yes. Marami kang Kasi yung nagtitinda ng ATV, pwede siyang utangin. Kilala ko yun, nagtitinda ng ATV. For example, 800,000, magiging 1 million yung babayaran mo sa kanya within 5 months. Grabe, no? So sabi ko, kaya ko nang bayaran yan within 3 months lang. Yun ang inisip ko. Sa akin na yung ATV. Kung talagang ang... Kung hindi nag-pandemic. Ayun. Ngayon, nung nag-pandemic, sabi ko, hindi ko na yung ATV mo, hindi ko na mabayaran. Binenta namin sa ibang investor. Ako pa rin kinuha niyang tao, yung ibang investor. Pero nung umalis din ako, bandang uli. Ngayon, ewan ko kung nandyan pa rin yung ATV, iba na yung may-ari. Sige. Sa, So, balik tayo doon sa mga maliliit na mga negosyo, Yes. pero nagawa mong unti-unti, no? yes po. Unti-unti. At umabot sa punto na medyo nakakaraos na Yes. at nagkakaroon na ng mga extension, no? Sa mga okay mo sa grocery mo. So, sa nakikita mo ba, masaya ka, no? Pero masaya ako. Masaya Saya ka. naman ako dahil mag-isip ka tapos magpasalamat ka sa Panginoon para bigyan ka pa ng talento. Kasi kapag hindi mo iisipin yung talento, hindi ka binibigyan ng talento, hindi mo rin maisip yun. Kailangan bigyan ka ng talento. I see. Okay. So, sa negosyo, may masaya, may malungkot, pero karamihan ay may pagod, no? May pagod, diskarte. Oo. Diskarte at the same time, may mga pagsuko din minsan. Yes. Dami ang pinag-try mo na pwedeng dapat gawin para... So, na-maintain mo dito sa okay grocery mo dahil, anong hilig mo? Parang ganon. Mahilig akong manamit, kaya gusto ko kayo, imbes na bibili ako, ako mauunang pumili ng damit. Parang gano'n. Ayun. Mahilig din yung mga anak ko, mahilig din si Mrs. Kaya pinasok namin yung okay. Ayun. Ibig sabihin, hilig talaga din eh. No? Mahilig din. Kasi kung hindi mo hilig, Hindi mo rin business. madi-discourage ka na. Hindi ko type yan. Ayoko niyan. Parang gano'n, no? Isa yun. Isa yun. Isa rin. Isa rin din yan. So, mga kabarangay, no? At medyo na din nating oras. Maraming mga posible na sana may nanood sa atin na gustong magsimula ng negosyo. Walang kapital, no? Mayroong gustong magsimula ng negosyo pero takot siya, no? Hindi niya alam kung ano maging kahinatnan o kung ano pa man. O kaya nag-iisip pa siya kung magnegosyo ba talaga ako o kaya mag-abroad ako o kaya patuloy ako sa mga entrepreneurship o mga pangnegosyo. So, ano ang maipayo mo? At ano maibigay mo ng tips sa pagpasok sa negosyo? Huwag matakot magnegosyo. Huwag matakot magnegosyo. Lalo na, alimbawa, nagsimula ka sa wala. Walang mawawala sa'yo. For example, 5,000 lang punan mo, 10,000, 20,000. Malugi ka man yan. Another na naman, try and try. Try and try. Kasi, basta huwag mong utangin muna yung una mong negosyo. At at the end of the day, makikita mo na, okay na pala. Parang ganon. Okay na pala ito. So, idediretso mo na. Huwag matakot magnegosyo. Kasi kapag hindi mo subukan magnegosyo, lalo kang mawalan. Lalo kang mawalan. Kailangan huwag matakot magnegosyo. Tuloy lang. Tuloy lang. Lalo kang mawalan. So, anong paalala mo sa kanila kapag nandiyan ka sa negosyo? Pag nagnegosyo, kailangan ng focus sa negosyo talaga. Fokusan mo siya para magiging asensado. Fokusan siya. Kasi kung wala ka ron, mahirap. Wala.
Hindi mo fokusan, wala rin eh. Bagay hindi ka pa nagre-retire, no? Oh. Sige pa. Sige. Ang ibig kong sabihin na focus, maraming terms kasi yung focus eh. Parang ano lang, sinusurvey mo lang siya kung ups and downs, makikita mo, madidiskartihan mo agad kung paanong gagawin. O, bakit walang benta ngayon? O, siguro kulang sa post, ganon. Kulang sa publishing, parang ganon. So, yung mga dapat tignan kung ano yung mali sa negosyo. Kasi, kapag wala kang diskarte, hayaan mo lang yung business mo dyan. Bahala na. Hindi. Kailangan ng promotion, ganyan. Kung ano yung diskarte, ganon. Minsan nga nag-buy one take one pa ako. Kunwari, pag bumili ka ng 5, may libre isa. Parang ganon. Kailangan ng strategy din minsan. Marketing strategy. Yun. Tama, 5 nga. Tapos may free. Libre pa isa. Alam mo, pero nakabenta ka ng 5. Parang ganon. Alam mo, mahilig kasi tayo sa free, no? Opo. So, ganon lang ang basic na ano. Ay, dyan sa negosyo, may mga discussion din. Sa negosyo, what you mean na discussion? Doon sa magiging kahinatnan at nangyayari. Parang open forum, pag-uusap, discussion, ano bang mga dapat? Oo. Sa negosyo, dapat, halimbawa, for example ko na lang sa ukay-ukay, madumi yung dumating na ukay-ukay mo. Mga branded pero madumi. I-discartehin mo, i-washing machine mo muna, tapos ibilad, planchahin mo para magiging mabenta mo ng mas malaki. Ganon. For another discussion, halimbawa, may nag-mine sa page mo, nung dineliver mo punit, palitan mo, huwag ka nang makipag-discard, palitan mo na lang para at least yung customer mo magiging loyal, babalik sa iyo. So, ibig sabihin, mabilis sa solusyon, ano? Mabilis lang ang solution nun. Para sa... O kaya i-free mo na sa kanya, palitan mo, free mo na lang yung sira. Parang ganon yung ginagawa namin. At least hindi siya ma-discourage yung customer mo. Okay. So yan po mga kabarangay, ang ilang mga ups and downs, success at pagiging adventurero ni Ben Tapero. Yan, no? Nagsimula ang kanyang negosyo nang siya ay magipit at nagkaroon siya ng kaisip na minsan hindi mo pinangarap mga maging negosyante. Yes. No? Opo. Okay. So mga kabarangay, sana po ay nakapagbigay po kami ng ilang mga lesson learned, no, sa kanyang paghanap buhay, no, bilang isang negosyante mula sa maliit, no, na pagnenegosyo ay kapital ay kahit papaano ay nakarating siya sa mga bagay na gustong marating ng isang negosyo pero hindi pa man, no? Pero andun na siya sa medyo masayang negosyante. Level. No? Level. Okay, panghuling pananalita mo sa ating pagpaalam at pagbigay ng konting payo sa ating mga kabarangay na nagbabalak at may mga negosyo. Sa mga nagbabalak magnegosyo, ituloy nyo lang yung mga plan nyo. Grocery man yan, ukay man yan. Kahit na anong negosyo, normal lang sa atin yung malugi pag kulang sa management. So, always gawan na lang ng paraan kasi pag nagnegosyo ka, hindi ka mawawalan, magkakaroon ka talaga dyan. Okay. Mga kabarangay, no? At isa na namang istorya o kwento ng isang successful, no, na negosyante sa kabila ng kanyang mga struggle, no, at sa kanyang mga gustong at may mga gagawin pa siya, no, para magkaroon ng mga extension sa kanyang mga pinapangarap, no, na kanyang gawin upang manatili ang kanyang negosyo. Kung ano man ang kanyang mga plano at kung ano man mga ups and down niya, nawa ay maging lesson yun sa atin para tayo din ay gumaya sa kanya, no? Na marating ang isang bagay na hindi pinangarap pero naging pangarap, no? Ang simpleng tao, simpleng pangarap, nagkanegosyo. Yan po mga kabarangay, si Bonnie Tapero. Maraming salamat mga kabarangay. Kung ikaw ay may kwento kaugnay sa mga ups and downs o mga negosyo, anumang meron ka na makapagbigay ng lesson learned sa ating mga kabarangay, ay inimbitahan kita na makibahagi, no, sa mga naturang experience, no, para naman na maka-sharing tayo, maka-encourage tayo na ikaw ay magkaroon din ng opportunities na kagaya ng natanggap nila. At sabi niya, huwag sumuko, tuloy-tuloy lang. Ako po ang inyong lingkod mga kabarangay, Nicky Boy Kahilig para sa ating programang Boracay Business Club.